ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maaari na pong maupo. Lahat ba'y narito? Opo! Hindi naman. Kahapon, kinalakay natin ang tungkol sa mga pangungusap na mayroong sinuno at panaguri. Sino ang makapagbibigay ng kahulugan na sinuno? Christine? Ang sinuno ay ang pinag-uusapan sa pangungusap. Tama. Ano naman ang panaguri? Juliana? Ang panaguri ay ang tumutukoy sa paksa o sinuno. Tama. Ano naman ang... Sino ang makapagbibigay ng halimbawa ng pangungusap na mayroong sinuno at panaguri? Jericho? May bagong sapatos ang aking kapatid. Tama. Ngayon naman ay may gagawin tayo. Kailangan ko ng 4 na estudyante para sa gawain ito. Mayroon ako ditong kahon at mayroon itong iba't ibang pangungusap. Ang gagawin nyo ay bubulot kayo ng isang pangungusap dito at pagkatapos, iikutin nyo ang ating ruleta at kung saang damdamin ito tumapat, ay yun ay gagamitin yung damdamin sa pagbigkas ng pangungusap na nabulot ninyo. Maaari na po, pumunta. Sino po ang gustong mauna? Si Franz! Franz! Ano na po? Mata dito. Galit! Ngayon naman ay may babasahin tayong tula. Ibasa po. Ang balikbayan, Isnehaya, magandang umaga. Dito ba nakatira si Ginang Clarices? Aldrich. Opo, siya po ang aking ina. Isnehaya, maaari ko ba siyang makausap? Ako si Binibining Isnehaya. Pinsan ako ng iyong ina. Aldrich, tuloy po kayo. Maupo po kayo. Sandali po lamang at tatawagin ko si Inay. Aldrich, Inay, may tao po naghahanap sa inyo. Isnehaya daw po ang pangalan niya. Clarices, aba, isan ko nga siya. Isa siyang balikbayan. Ngayon naman ay pansinin nyo ang mga pangungusap na ito. Ano ang napapansin nyo sa mga pangungusap na ito? Ma, Juliana, Ang mga pangungusap ay wala pong paksa. tama. Ito ay mga halimbawa ng pangungusap na walang paksa. Base sa mga halimbawa na ito, paano nyo kaya ibibigay ang kahulugan ng pangungusap na walang paksa? Jericho? Ang pangungusap na walang paksa ay mga pangungusap na mananatiling may kahulugan kahit wala itong paksa. Tama. O sa madaling salita, ito yung mga pangungusap na kahit walang paksa, ay mananatiling buo ang kanilang diwa. Ang pag-uusapan natin ngayong hapon ay pangungusap na walang paksa. At ang pangungusap na walang paksa ay mayroong 5 uri. Ito ay, pakibasa po, Existential, padamdam, panawag, pamanahon, formulasyong panlipunan. ang existential po ay ito ay mga pangungusap na nagpapahayag ng pagkamayroon o pagkawala. O ito yung mga pangungusap na gumagamit ng salitang may o mayroon at wala. Ang halimbawa po nito ay may mga turistang dumating. Walang nawala sa aming gamit. Sino po ang makapagbibigay ng halimbawa ng existential? Juliana? Mayroon kaming bagong pusa. Tama. Ang sunod pong uri ay padamdam. Ito ay mga pangungusap na nagpapahayag ng matinding damdamin o
O ito yung mga pangungusap na sinasabi kapag tayo ay nagagalak, natutuwa, natatakot. Ang halimbawa po nito ay, wow! Ang galing! Sino po ang makapagbibigay ng halimbawa? Jericho? Panis. Tama! Ang sunod po ay panawag. Ito ay mga pangungusap na nagpapahayag ng salita o panawag na pangalan. Halimbawa po nito ay Ginoo, Inay. Sino po ang makapagbibigay ng halimbawa? Franz? Itay. Tama po. Sunod po ay pamanahon. Ito ay mga pangungusap na nagpapahayag ng oras o panahon. Halimbawa po nito ay bumabagyo, umaga na. Sino po ang bumabagyo po ay sa pamanahon at ang umaga na ay sa oras. Sino po makapagbibigay ng halimbawa? Christine? Alas 12 na. Tama. At ang panghuli ay formulasyong panlipunan. Ito ay mga pangungusap na nagpapahayag ng pagbati o pagbibigay galang na nakagisnanan ng mga Pilipino. Ang halimbawa po nito ay magandang tanghali po at maaari po bang magtanong, sino po ang makapagbibigay ng halimbawa ng formulasyong panlipunan? Juliana? Magandang gabi po. Tama. At dahil dyan, ay magkakaroon tayo ng panghatang gawain. Ihahati ko kayo sa 3 grupo. Ito ang una, pangalawa, at pangatlo. Pero bago yan, ano po ang dapat tandaan kapag nagsasagawa ng panghatang gawain? Juliana? Gawin ang gawain sa takdang oras. Ano pa po? Fran? Napiliging malinis ang ginagawa na. Tama. Ano pa po? Jericho? Basahin mabuti ang paligid. Tama. At ito po ang sa unang grupo, pangalawa, at pangatlo. Pero bago yan, basahin po natin ang pamantayan sa paggawa. Pamantayan sa paggawa ng dula. Mayroong iikot-hotel na dialogo. Pwesto ang mga pangungusap na ginamit sa uri ng pangungusap na walang paksa. Naggamit ang 2 uri ng pangungusap na walang paksa. Kapag nasunod nito ay makakatanggap kayo ng 15 puntos. Maaari na po kayong magsimula. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto sa paggawa at 3 minuto naman sa pagtangkal. Tapos na po? Opo. Unang pangkat, maaari nyo na pong itangkal ang inyong ginawa. Paano to? Gumawa ng isang dula-dulaan na mayroong 8 hanggang 10 na dialogo gamit ang mga pangusap na walang paksa sa eksistensyal at formulasyong panlipunan na uri ng pangusap na walang paksa sa lumitan ng mga ginamit na pangusap na walang paksa. Isang araw, habang nagwawali si Aling Rosa sa labas ng kanyang bahay, ay mayroong lumapit sa kanyang dalaga. Ana, magandang umaga po. Maaari po bang magtanong? Ang may salungguin ay, magandang umaga po at maaari po bang magtanong? Palakpakan po natin ang unang pangkat. At dahil nasunod nyo ang ating pamantayan, lahat ng pangkat ay makakatanggap ng 15 puntos. Ayan. Sa tingin nyo, ano kaya ang kahalagahan ng pangungusap na walang paksa? Franz? Mahalaga ito sa pakikipag-ugnayan sa kapwa at sa pagbibigay ng impormasyon. Tama. At para maging mas malinaw ang ideya o impormasyon na nais nating ibahagi sa ating kausap. At ano na nga po ang napag-aralan natin ngayon, na napag-usapan natin ngayong araw? Pangungusap na walang paksa. Tama. Atin po ay may 5 uri. Ano ang 5 uri ng pangungusap na walang paksa? Sino makapagbibigay ng isang uri? Juliana? Existential. Tama. Ano po? Franz? Pamanahon. Panawag. Formalasyon Panlipunan. Ano pa po? Padamdam. Tama. Ano kaya ang existential? Juliana? Pagkakaroon, hindi nagamit ang mayroon or pagkawala. Tama. Ano ang padamdam?
Damdam. Kapag nagpapahayag ng isang damdamin. Tama. At pamanahon, nagsasaad ng panahon. Panahon at oras. Ano naman ang panawag? Ang tawag sa tao. Ano naman ang formulasyong panlipunan? Ito ay ang mga nakagisna na ng mga Pilipino. Gaya ng tama. At ngayon, ay pakikuha po ang inyong kwaderno, ang isang pirasong papel, at sagutan ito. Pakibasa po ang panito. Magbigay ng isang halimbawa ng pangungusap na walang paksa sa bawat uri nito. Ito. Basahin ang dula na nasa ibaba. Isulat ang mga pangungusap na walang paksa na makikita sa dula at ulihin kung anong uri ko ng pangungusap na walang paksa. Tapos na po. Opo! Ibasa na po ang mga papel sa unahan. At pakikuha po ng inyong mga kwaderno para sa ating takdang aralin. Pakibasa po ang padulo sa takdang aralin. Magsulat ng dalawang pangungusap na walang paksa sa bawat uri nito sa madalas inyong sinasabi sa pagkikipagsa sa inyong pamilya o kapwa. Naiintindihan po ba ang gagawin? Opo! May iba pa po bang katanungan? Wala na po. Kung wala na, pakitago na po ang inyong mga gamit at maaari na po kayo umuwi. Paalam mga bata! Paalam!